Ay, kinakulit din. Kuya, nagtawag kasi siya. Kaya ako nag-text ka. Dito nag-text ka. Nararating na daw pala. Kuya pa. Boss Leo, ito na po. Tinitira na po namin yung yung area natin. So yun po, yung observation namin dito ni Kuya, may lumalabas pero delay. Katulad po nung sinabi ko, ang kulang po natin ay paklo dito. Kaya yung mga puno po na hindi talaga naglabas ay ipapaklo natin for second crop. So ang importante po, yung sinabi ko po sa inyo na magiging resulta ay nangyari. At yan, nag-abono naman si Kuya Leo, si Kuya Eric, na yung paklo lang po talaga ang kulang sa atin. Ayan. Pero marami rin po yung bulaklak nito. Kaya hindi naman po masasayang. So ngayon, yung labas na bulaklak nga yung aalagaan natin. Then, ipapaklo natin for second crop. At pag nagpabalot tayo, saka tayo mag-i-induce kapag may balot na yung first batch ng mauunang bulaklak. Ayan. Ayan po sila Kuya, saka yung helper. Ayan. Nandun po yung atin pong mga ginamit na gamot. Ito po yung mga gamot natin. Puro. Pulyar, Dobotigel. Independent. Ito po yung secret weapon natin, boss. Ayan. Ayan po. Ayan ko po nilagay. Okay. Yan po ang bote niyan, pero iba po ang laman. Kasi nga po secret weapon. Tapos dito po, gumamit po tayo ng Philippines. Si Kuya Eric. At ito po yung mga bulaklak natin, boss. Talaga pong delay. Yan. Tulad po nung sinabi ko, yung abono po ay hindi po agad mararamdaman ng puno. Pero pagdating po ng fruiting stage, yun po ay makakatulong. Kaya gumamit po tayo dito ng pulyar. Gumamit na po tayo ng ProGive ng mas maaga. At ito po, yung mga sanga po na hindi po lumabas ang bulaklak, isi-second crop po natin yan. Yan o. Yan. Pero meron na po, positive meron na po yan. So dahil nga po sa hindi po tayo nagpaklo, hindi po talaga yung lalabas. Dahil ang epekto po ng paklo ay maging parehas po ang labas ng bulaklak. Yun po ang kanya pong epekto kung gumagamit tayo ng paklo. At tulad po nitong puno na ito, yan. Halata po na hindi po matured ang kanyang dahon. Pero kailangan pong isprayan dahil dito po magpupugad yung mga kalaban natin insekto. Yan po. Pero ito, kapag inapalayan po natin ng paklo yan, pwede po natin pabungahin ulit ito after po na mabaging o maibalot yung una nating mga bulaklak na magiging bunga. At ito naman po yung puno na malapit po dito sa may kubo. Yan, matutuwa po si mother mo pag uwi kasi ito po yung maraming bulaklak na malapit sa kubo. Pero tingnan nyo po, talaga pong payat ang bulaklak. Maikli. Halos hirap po siyang lumabas. Yan, kaya ngayon pa lamang po, gumamit na po tayo nung tatlong klase natin ng pulyar. Una po, yung ating Double Eagle Pulyar. Then, yung Gyrilibic acid natin, yung ating pong ProGive na plant growth regulator, na sinabayan po natin ng calcium boron. So, yung po mga kakulangan ng puno, idinirekta po natin ngayon ang application dun sa ating pong mga bulaklak. So, ito po, after 3 to 5 days, i-update po tayo ni Kuya Eric. Kasi ako po ay pupunta po ako ng Bicol para sa isang critical stage po doon. So ituturo ko na lang po sa kanila yung magiging next mixing natin. So yan po yung kabuuan, boss. At ito pa po yung mga kasamahan ng mga chemicals na dala ko. Ito po, Super Car Top, isang box. Grandmaster, isang box. Double Eagle, bali dalawa po ito. ProGive po, tatlong inner box ito. Ginamit po namin yung isa doon sa baba. Double 7, isang box. Goldasim, dalawa po ito. Yung isa po ay naandon, ginagamit sa per shot. Ito po yung isa. Then ito po yung Sigatrol natin, na panggamot po natin kung may anthracnose po ang ating bulaklak. May mga kulang pa po dyan. So yung kulang po dyan ay sa sunod po na biyahe ko na manggagaling po naman ng may baisiha ang stock. So yan po, boss. So andito po ako sa kubo mo. Ayan. At ito po yung mga puno. Ito po marami pong bulaklak ito. Ito meron din po. At yung ibang puno po talaga na hindi po fully matured ng dahon at hindi po condition ng puno, yun po yung ipapaklo natin para meron po tayong tinatawag na second crop. So yan lang po muna, boss. Sana po ay nagustuhan po ninyo yung akin pong actual monitoring.
God bless po. Happy farming. I love you all.